So ayun, hello po sa inyo lahat mga kaibon. Ayun, panibagong video naman po tayo ngayon, ang usapang ibon at usapang kakatil pa rin po tayo ngayon mga kaibon, kasi ang pag-uusapan po natin is yung tungkol sa kung paano magpares ng kakatil. So yun mga kaibon, ayan, bago tayo magsimula sa topic natin. So ito po yung bala kong pagparisin mga kaibon, itong heavy pied na cock at saka yung albino na hen. So nandun sa dulo itong cage. Ayun yung nandun sa dulo na kulay puti. Yun, yung albino na yun. Kaya lang ano pa siya, bata pa. So hindi pa natin pwedeng ilagay sa breeding cage, kasi kapag ganyan kasi mga kaibon, kumbaga kapag nangitlog ang ganyan na mga bata pa, kasi may mga kakatil din na na nangingitlog kahit bata pa. Ang kaso nga lang, minsan hindi nila nililimliman yung itlog, o minsan tinatapon yung mga itlog. Kaya hindi muna natin pwedeng ipares or ilagay sa breeding cage. So tara mga kaibon, ang tuloy na tayo sa topic natin. So sa pagpapares po mga kaibon ng kakatil, may dalawa po tayong paraan kung paano natin pagpaparisin yung ibon natin o yung mga kakatil natin. Ang una dyan is force pairing, and then ang pangalawa is yung natural pairing lang. So kapag po kasi mga kaibon, kapag force pairing, ang tinatawag na force pairing, kumbaga ang pagsasamahin mo yung dalawang ibon, yung cock at saka yung hen dun sa breeding cage. So sa ganong sistema mga kaibon, kumbaga advantage din yun mga kaibon, kasi kapag pinagsama mo yung mga kulay na gusto mo, kumbaga kung may project ka dun sa mga ibon or dun sa mga kakatil na pagpaparisin mo na ilalagay mo dun sa breeding cage, kumbaga ayos yun kasi makukuha mo yung tamang timpla ng kulay ng mga magiging mga inakay nila. So ang gagawin natin kapag ganun kasi mga kaibon, kailangan yung mga ibon natin kahit na sa force pairing kapag bata pa mga kaibon, huwag muna nating lagyan ng nest box. So pwede natin silang pagsamahin ng at least mga 7 months pataas man lang na yung mga edad nila, kasi habang tumatanda sila, habang nagkakaedad sila, nagbaband na sila doon sa breeding cage. So kapag na tayo, kumbaga pwede na silang i-breed, sabihin natin na mga 10 months to 1 year na yung mga edad nila, pwede na natin silang lagyan ng nest box, kasi nasa hustong gulang naman na sila. And then yung pangalawa po is yung yung normal pairing. Ang normal pairing po, kumbaga sa ganitong cage, ito sa ganitong kalaking cage dito sa colony, or basta sa ganito kalaking cage, sabihin natin na yung mga kakatil mo diyan is mga 20 piraso, 10 hen, and then 10 cock. So kung alin yung makikita mo doon na nagbaband, kumbaga minsan nagkukutuhan, minsan nagsusubuan. So kapag ganun mga kaibon, ibig sabihin nun, nagbaband na sila. So kapag ganun mga kaibon, siyempre titingnan natin yung mga gender nila, kasi minsan kasi mga kaibon, may mga ibon tayo na
kumbaga same gender nagsusubuan sila or nagkukutuhan. So kapag ganoon mga kaibon na ang gagawin natin, kumbaga siya kumbaga obserbahan natin yung mga gender nila. And then kapag nakita natin na kat talaga or hen yung dalawang yon na nagbaband doon o sa sa cage, pwede natin yun na ilagay doon sa sa mga breeding cage. Yun nga lang ang problema po noon or yung disadvantage ng normal pairing, hindi mo masusunod yung gusto mong kulay. Kasi kung yung nagbaband na doon sa loob ng cage, kasi yun na yung ilalagay mo doon sa sa breeding cage. So kumbaga mahihirapan tayo masunod yung mga gusto nating gulay doon sa mga magiging inakay nila. So kapag nag-normal pairing tayo ng mga ibon, mga kaibon, kunyari ilalagay natin sa sa breeding cage. So kailangan ang una doon sisiguraduhin natin yung mga gender nila para kumbaga ayos yung pagkaka-breed natin kung i-breed na natin kasi tapos yung pangalawa noon dapat yung mga edad nila dapat nasa hustong gulang nila. Tapos kapag nasa hustong gulang naman na sila, pwede mo na silang lagyan ng nest box. Tapos yung mga kailangan nila, yung mga cattle bone para sa source of calcium. Tapos yung nest box, siyempre lalagyan mo na yun ng nesting material para kumbaga sila nang mag-aayos dun sa basta ilalagay lang natin dun sa sa nest box yung yung kusot, and then makikita mo yun kumbaga nagpapares na talaga sila kumbaga minsan makikita natin nagme-mate na sila. Tapos bibilang lang tayo ng mga 1 to 2 weeks, makikita natin yun mangingitlog na. So ganun yung yung natural pairing mga kaibon. So ito mga kaibon, yung itinuro ko sa inyo kanina, itong heavy pied, nakakatil ko dito, nakak, at saka itong albino na hen. Kumbaga ito yung titingnan ko kung magpares sila dito mismo sa dito sa colony, kasi ang kakatil ko dito is bali apat sila dito. Yung dalawa magkapares na po mismo talaga sila, kaya nga yung dalawang yun na nandun sa perch, gagawin natin yun na breeder. So kapag silang dalawa na lang dito sa colony, titingnan natin kung kung magpares sila, kasi silang dalawa na lang may iwan dito na nakaka-tail. So titingnan natin kung magno-normal pairing sila So good news nga pala mga kaibon, kasi tatlo na ang breeder natin ngayon dito na na Diamond Dove. So nung nakaraan kasi mga kaibon, may mga itlog din sana sila, yung dalawang breeder ko dito na Diamond. Ang kaso nga lang, hindi napisa. Nung tiningnan ko yung itlog, fertile naman sana, ang kaso nga lang hindi napisa kasi nabubulabog sila nung ahas nga, yung ahas na nahuli ko dito. Kung nakita nyo yung last na mga upload ko patungkol dun sa ahas. So kung wala sanang ahas na yun, marami na sana tayong Diamond Dove dito. So titingnan natin kung mangyari dito sa mga itlog ng mga Diamond Dove natin dito, kasi tatlo na yung breeder natin. And then yung isang pares ko dito ng Golden Finches, ng itlog na ng dalawa. So pinaposter ko dun sa
sa Society Finches. Sana fertile. So, papakita ko na lang sa inyo kapag kung anong mangyari sa mga itlog na pinaposter ko sa Society Finches. So, yun lang po, mga kaibon. Kaunting oras lang po, or kaunting minuto lang ng video ang i-share ko muna sa inyo ngayon patungkol sa kung paano mag-pares ng kakatail. So, yun lang po. Salamat po sa inyong lahat mga kaibon. Happy birthday po sa inyong lahat.